Hi guys, this is Sir Dom. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung factors to consider pagka pipili ka ng tela or t-shirt para sa iyong clothing brand. Okay? Sobrang daming klase ng tela pero ihihimayin natin yung mga basic na kailangan mong matutunan at yung mga available dito sa Pilipinas. Okay? And magdedepende rin to sa kung anong klaseng clothing brand yung gusto mo. Gusto mo ba ng streetwear? Gusto mo ba ng activewear? Gusto mo ba ng mga pang ladies? So, ito yung mga factors na i-discuss natin ngayon. Number one is yung GSM. GSM is grams per square meter. Ito yung magde-determine kung gaano kakapal or kanipes yung tela mo. Usually, 200 GSM to 240 GSM. That's fine para sa mga streetwear. Sa clients namin, sa mga oversize or loose fit, 240 GSM. For tighter fit naman or semi-fit tulad ng suot ko, 200 GSM para hindi ganong mainit. And yung mga lower GSM like 150 to 200, ginagamit yon para sa mga activewear, ganyan, activewear or summerwear, mga sando, ganyan. And yung iba gumagamit ng 250 pataas pagka gusto nila talagang heavyweight yung output nila sa t-shirt nila. Okay? And para malaman yung GSM ng tela mo is merong ginagamit na round cutter, GSM round cutter, kakat ng ganito yung tela. Tapos titimbangin, doon makikita kung ilan GSM yung tela mo. Okay? So, yun. So, if streetwear ka, okay na yung 220 to 240 GSM. Lalo sa Pilipinas is medyo mainit. Next is yung timpla ng tela natin. TC versus CVC versus 100% cotton. Ano ba yung mas okay sa kanila? Si TC is mas mataas yung kanyang polyester content versus sa kanyang cotton content. 60% polyester, 40% cotton, or 35% cotton and 65% polyester. Si CVC naman or chief value cotton, mas mataas naman yung kanyang cotton sa kanyang polyester. 60% cotton, 40% polyester, or 70 cotton, 30 polyester, hanggang 80 cotton, 20 polyester. Okay, si 100% cotton, syempre, wala siyang halong polyester. Then, sa pricing, mas mura itong TC, then mid tong si CVC, mas mahal tong si cotton. Ngayon, ano ba yung mas okay sa mga yan? Syempre, kung ikaw ay nasa pangmasa yung target mo, dito ka maglalaro, TC or CVC. Kung gusto mo yung high-end or medyo premium, dito ka sa CVC to 100% cotton. Okay? Meron tayong sample dito ng TC, then CVC, then 100% cotton. So, hindi ganong visible yung difference niya yung sa feel ng tela kasi ma-feel mo siya pagka suot mo na siya. So, ang pinaka-basic na distinction nila pagka bumibili ka sa sa market ng TC at CVC at 100% cotton is usually yung tigas ng tela nila. Usually kasi mas matigas yung kapa sa TC. Pero again, hindi lang doon binabase yung tigas or lambot kasi meron pa tayong ibang factor dito. Pero yun yung usual. Pagka kinapa mo is makakapa mo talaga na parang mas magaspang, mas matigas yung TC compared sa CVC at 100% cotton. Then yung CVC natin ito, mas malambot siya. Ramdam mo yung kaibahan niya sa TC talaga. Then syempre 100% cotton, ito yung 100% natin. Talagang malambot siya. Yun nga lang, mas visible yung mag-wrinkles yung sa 100% cotton. Pero again, meron pa ibang factors dito. Like yung resin and dye. So yun muna sa sa timpla ng tela. So TC, mas mura siya, baba yung cotton niya. CVC, mid siya, mas mataas yung cotton niya. Then 100% cotton, so siya yung pinakamahal. Okay? Next natin yung resin, okay? Sa resin naman, ito magdedetermine kung matigas or malambot yung touch ng tela mo. So pagka gusto mo ng hard touch, pwede natin gawing hard touch yung tela mo. Yun nga lang, less breathable siya, pero less prone siya sa wrinkles. Okay, pagka mas malambot siya, prone siya sa wrinkles, pero mas breathable naman siya. So, mas okay yun. Kasi sa market, ang nabibili na tela usually is makapal yung resin. So, nagiging siya, hard touch. Pero pag hinawakan mo siya, makapal talaga yung feel niya. And usually naman sa amin, if nakadirect kayo sa Manoff, pwede nyo i-request kung anong touch yung gusto nyo. Kung hard touch ba siya, or medium soft, or medium hard lang. Pwede kayong magdala ng sample na tela nyo, tapos pwedeng gayahin yung touch ng tela na yun. Yun ang kagandahan pagka nakadirect ka sa Manoff.
Next is yung dye. Ito, isa sa importante ito. Yung paano kinukulayan yung tela mo. Meron dalawang klase. Meron direct at merong reactive dye. Ano ba pinagkaiba nila? Direct is yung mas mura na choice. Reactive is yung mas mahal na choice. Si direct, siya yung mas mabilis siyang kumupas. Si reactive is yung matagal kumupas. So, sa direct, usually makikita mo agad yan pagka una pa lang eh. Itong sample natin na to na TC sa CBC, pareho silang black. Yan. Pero makikita mo kahit sa video, mas matingkad yung pagka-black nito compared dito. This one is naka-direct siya, direct dye siya. Kumbaga, parang naka-coating lang yung kulay niya. Then ito naman is naka-reactive. Kine-chemically bond yung color do sa fabric. Kaya mas matagal siyang kumupas talaga. So like, ang hirap sabihin na hindi kumukupas yung yung kulay eh. Pero kukupas at kukupas, lalo na halimbawa 5 years, 10 years, kukupas talaga. Pero yun nga, sa yan eh, sa wash fastness, di ba? So ito, kung halimbawa 50 laba o 80 laba, kumukupas na. Ito, 200 na laba ka na, hindi pa kumukupas. So ganun siya. So again, depende sa kung anong market mo. Kung market mo is nasa pangmasa, syempre direct kasi halos twice yung yung mahal nito eh. Doble yung presyo ng reactive dye compared sa direct dye. Yan. Pero kung ikaw naman gusto mo ng premium talaga, dito ka sa reactive. Mas mahal nga lang siya. Okay? And ayun, yun yung mga factors natin na dapat i-consider. Ngayon, ano ba yung mas okay talaga dyan, di ba? Iba't ibang factors kasi. Halimbawa, merong CBC na ang resin niya is naka-soft resin. Tapos, ang dye niya is naka-reactive. So, magandang combination na yun. Kasi pwede mo siyang itapat sa cotton. Kasi meron namang cotton na direct lang ang ginagamit. So, merong brand na gano'n. Diba? So, pwede naman na mag-TC ka, tapos ang resin mo is naka-soft ka. So, parang tatapat na yun sa may CBC mo. Kasi malambot yung feel niya. Tapos, babaan mo yung GSM para hindi siya ganong mainit. Tapos, pag deny mo, pwede mo rin siyang reactive. So, yun. Titimplahin mo talaga yung tela. Pero sa amin, usually, ang ginagamit namin is okay na kami sa CBC. CBC, tapos soft resin, tapos mag-reactive dye. So, para sa amin, yun yung sweet spot. Para quality yung damit. And, syempre, yung budget, kino-consider din natin. Kung hindi mo kaya mag 100% cotton. Pero pagka gusto mo yung top tier talaga, syempre, 100% cotton, tapos yung resin mo is soft lang, tapos yung dye mo reactive. Tapos yung GSM mo nasa 220 to 240, yan. Magandang klase yun. Yun nga lang, yung price niya. So yun, review lang tayo. So sa GSM, yun yung grams per square meter, kung gaano kakapal or kanipis yung tela mo. Usually 200 to 240. Okay yan for usually streetwear, casual wear. Then, timpla ng tela, TC, CBC, or 100% cotton. TC is mataas yung polyester kaya sa cotton. CBC, mas mataas yung cotton. 100% walang halong polyester. Next is resin, is kung gaano katigas yung tela mo, or kung gaano siya ka-breathable. Then yung dye, kung gusto mo yung direct or reactive. Direct is may kupas siya, pero hindi naman yung mabilis na kupas, syempre. So sa reactive naman is yung chemically bond yung kulay and matagal ko yung umupas. So yun lang, yun yung mga, at least next time, pagka bibili kayo ng tela nyo or ng t-shirt nyo, may idea kayo sa mga bagay na to. Mga basic lang to, marami pang factors pero pagka alam mo to, at least safe ka na. If meron ka natutunan dito, thank you sa panonood. Kung mag-like or mag-share ka, sobrang salamat. Kung hindi naman, at least meron ka natutunan. Thank you very much. Bye-bye.